Masayang araw, mga ka-PL. Bakit parang nabilaukan yata si Dayunior, mga kababayan, dito sa ginawang Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo? Samantalang ang ating pangalawang Pangulo, mga ka-PL, nagbigay pa nga ng pahayag pasasalamat sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo, at ganoon na rin po sa lahat ng mga kaanib. Matapos pong magbigay ng pahayag pasasalamat si Vice President Sara Duterte, mga ka-PL, hindi po pinakawalan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagkakataon na magbigay din siya ng kanyang pahayag pasasalamat sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, at higit sa lahat sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo. Pero yung isang mama na nasa palasyo, mga kababayan, parang nabilaukan yata. Nabilaukan, nabulunan o natinik. Dahil may kaunting kurot na nangyari sa ginawang Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ito ho, yung mismong video ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Panoorin po natin. Pero bago po natin simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan like and share na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O simulan na po natin ang sinabi ni Tatay Digong. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. I would like to thank all groups and individuals who have the best interests of our country and our people in their hearts for showing up to be counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. Amid all this noise, let us be forceful and ensure the meaningful future for our children and our children's children. Let us demand what is due to our people. Yan ang tamang leader ng ating bansa, mga kababayan. Ito po ang tamang, alam nyo yun, yung tamang pag-iisip, sakto talaga na maging leader sa ating bansa para sa kapayapaan ng ating bansa. Abay, kinakailangan pasalamatan ang mga kapatid natin na mga Iglesia ni Cristo. Tama po ang ginawa ng pangalawang Pangulo Inday Sara at ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Kung gusto mo talaga ng kapayapaan sa ating bansa, at higit sa lahat, ang kapayapaan ay nagbubunga po ito ng kaunlaran na rin sa ating bansa. Tama lang, no? Ang ginawa nila. Di ho ba? Pero, ang tanong, mga kababayan, yung mama na nakaupo ngayon sa malaking bahay, bakit ang tahimik ho yata? Ni hindi man lamang po siya naglabas na kanyang pahayag pasasalamat, kahit yung letter lang. Maraming salamat sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na kay Ka Eduardo Manalo, dahil sinunod ninyo ang gusto ko na huwag ipa-impeach si Inday Sara. Wala po, tahimik. Imbis na
magpasalamat siya dahil sinuportahan ng Iglesia ni Cristo ang sinabi niya, mga kababayan, ang una na akong ginawa, eto, kanina lamang po lumabas itong balita na ito, tumawag po kay Kamala Harris, no? Nagpaabot po ng kanyang pakikiramay dito sa lahat ng mga pamilyang apektado po, mga kababayan, sa nangyaring trahedya po sa Los Angeles. Kita nyo itong mama na ito, balingak talaga ang utak. Ha? Nyor, hindi mo ba kayang pasalamatan ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo at ang tagapamahalang pagkalahatan ni si Ka Eduardo Manalo sa ginawa nilang suporta sa mga sinabi mo, o baka naman nasunog ka rin sa sarili mong apoy? Ha? Naprito ka sa sarili mong mantika? Ha? Ito po ang sinabi niya, mga kababayan, no? Mas binigyan niya po ito ng pansin. Talagang hindi yata talaga mahal nitong mamang ito ang ating mga kababayan, tayong lahat at ang ating bansa. Basahin ko lang po yung kapiraso, ha? It was a pleasure to once again speak with U.S. Vice President Kamala Harris. Kita nyo na, pleasure sa kanya, mga kababayan. I conveyed our heartfelt condolences to the families affected by the tragedy in Los Angeles, where many people, including our kababayans, lost their lives, livelihoods, and homes, mga kababayan. Di ba? Inuna niya pa ang pagpapaabot ng pakikiramay sa mga naapektuhan nga po ng trahedya sa Los Angeles. Ano ba nauna nyo? Sabagay, naunang nasusunog ang Los Angeles kaysa sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Prayer rally man sana ito. Hindi man ito rally para sa ikababagsak ng administrasyon mo o patalsikin ka. Wala ganun. At higit sa lahat, boses mo lang ang pinakinggan nila. Kasi nga, ayon nga sa kanila, nakasuporta sila sa mga sinasabi mo na huwag i-impeach ang pangalawang Pangulo. Pero, nabilaukan ka. Hindi mo nagawang magpasalamat sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo na sumusunod lang sa iyo. Anong klaseng presidente ka? Tapos ngayon, mga kababayan, eto kalalabas lang na balita, ginigipit na naman po ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kita nyo na. Hindi na nga nagawang magpasalamat sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, samantalang itong mag-ama nagpasalamat na, no, mga kababayan. Hindi niya pa kayang ipagtanggol ang tanggapan ng ating pangalawang Pangulo. Ito po ang sabi, kawawa naman po yung ating mga kababayan na umaasa po sa tulong ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kawawa ho talaga. Kasi po, inalisan po sila ng masasandalan, mahihinga ng tulong sa oras ng kanilang kagipitan itong ating mga kababayan na umaasa sa OBP. Ito po ang inilabas na notice ng Office of the Vice President, mga kababayan. Ilagay ko na rin dyan. Ang sabi, notice to the public. There is no approved, mga kababayan, wala. There is no approved budget for the Medical and Burial Assistance Program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriation Act o GAA, mga kababayan. We apologize for the inconvenience. Humingi na lamang po ng kapatawaran o pasensya ang Office of the Vice President kasi nga naman, mga kababayan, kapag may lumapit po sa kanila na mga kababayan nating hirap na hirap talaga sa buhay at umaasa
na makahingi man lamang ng tulong, no, patungkol sa burial o maging sa medical, walang maibibigay po sa ngayon ang Office of the Vice President. Talagang tinitiris nila ang OBP, maging ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, para hindi po makatulong sa ating mga kababayan. Para hindi po makita ng ating mga kababayan o hindi po maranasan ng ating mga kababayan ang malaking puso ng ating pangalawang Pangulo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Sa madaling salita, ayaw ho nila bigyan ng budget ang OBP, mga kababayan, para hindi ho makagawa ng mabuti, hindi makatulong sa ating mga kababayan, kundi sila-sila lang. Sinosolo ho nila yung budget para sila lang po ang makapamudmod sa ating mga kababayan at sabihin, sila lang ang may mga mabubuting gawa. Grabe na ho sila, mga kababayan. Pero tahimik na naman si Bangag dito sa hindi pagbibigay ng budget sa OBP. Imposibleng hindi niya ho alam ito. Lahat po dadaan sa kanya. Magmula sa Kamara, papasok po sa Senado, bago po umakyat sa kanya. Pipirmahan niya pong lahat ito. Ni hindi man lamang niya kinwestiyon. Sandali. Bakit wala dito yung para sa programa ng OBP? Walang ganun. Hinayaan niya lang. Kaya, mga kababayan, maaaring hindi lamang ang Kamara ang may gusto nito na huwag bigyan ng budget ang OBP, maaaring mismong siya ho ang may utos nito. Ano ho sa palagay ninyo? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.